Kuya Bok Stories. Puso sa court, utak sa klase. Kabanata 1 ang pagkakabangga. Mainit ang araw sa campus ng St. Michael's University. Ramdam ang kasabikan ng mga estudyante dahil ilang linggo na lang ay magsisimula na ang inter-school basketball league, ang pinakaabangan sa buong taon. Sa gitna ng gym, makikita ang mga players na nagpa-practice, pawis na pawis pero ganado. At syempre, nangunguna sa kanila si Ralph Monteverde, ang tinaguri ang captain ball ng varsity team. Matangkad, maskulado at may nangiting kayang magpakilig kahit sino. Sa bawat dribble ng bola, parang may ritmo na sinusundan ng buong gym. Isa siyang alamat sa school, hindi lang dahil sa galing niya sa basketball, kundi dahil na rin sa karisma niya. Halos lahat ng babae sa campus may crush sa kanya. At ang mga lalaki, ginagawa siyang inspirasyon. Nice one, Cap! Sigaw ng isa niyang teammate nang ma-shoot niya ang bola mula sa 3-point line. Nag-high five siya, pawisan pero halatang enjoy. Habang nagpapatuloy ang ensayo, halos hindi na mabilang kung ilang beses na napatingin ang mga babaeng nanonood sa bleachers. May iba pa ngang may dalang banner na may nakasulat na Go Ralph, kahit practice pa lang. Pero sa kabilang dulo ng campus, sa library naman, abala si Frey Santiago. Tahimik siyang nakaupo sa pinakaunang mesa, nakayuko habang nagbabasa ng makapal na libro. Siya ang top 1 student ng buong universidad, kilala hindi lang sa husay sa academics, kundi pati na rin sa pagiging perfectionist at seryoso sa lahat ng bagay. Walang panahon si Frey para sa kung ano-anong kalokohan, lalo na sa mga bola-bola ng campus, crushes o mga social events. Para sa kanya, oras ang pinakamahalagang puhunan. Kailangan sulit ang bawat minuto at walang espasyo para sa distractions. Kung si Ralph ang hari ng court, si Frey naman ang hari ng klase. At kahit magkaibang mundo sila, hindi rin maikakaila na pareho silang tanyag sa campus. Madalas ikumpara ng mga estudyante, kung si Ralph ay puso ng universidad, si Frey naman ang utak. Pero kahit ganon, hindi pa sila kailanman nagkaroon ng seryosong interaction. Hanggang isang araw, isang pagkakabangga ang magpapabago ng lahat. Hapon yon, pagkatapos ng ensayo, nagmamadaling lumabas si Ralph mula sa gym. Pawisan, may dala pang bola at may earphones sa tenga. Sa pagmamadali niya, hindi niya napansin ng isang tao na palabas din ng library habang nagbubuhat ng mga libro. Bang! Nagkasalpukan sila. Tumilapon ang mga papel ni Frey sa sahig, kumalat ang mga libro, at muntik na siyang matumba kung hindi lang nahawakan ng lalaki ang braso niya. Aray naman, hindi ka ba tumitingin kung saan ka pupunta? Galit na sabi ni Frey, agad na pinulot ang mga papel niya. Tinanggal ni Ralph ang earphones at napakamot ng batok. Sorry bro, hindi ko sinasadya. Nakafocus kasi ako sa music. Tumaas ang kilay ni Frey. Music? While walking? Seriously? Tingnan mo ang kalat oh. These are important notes from my report tomorrow. Lumuhod si Ralph para tulungan siyang pulutin. Di tutulungan kita. Chill ka lang. Ako naman may kasalanan eh. Pero imbes na matuwa, lalo lang nainis si Frey. Chill? Do I look like I can chill kung ganito ang nangyari? Napangiti si Ralph. Hindi dahil natutuwa siya sa galit ni Frey, kundi dahil ngayon lang niya nakita ng malapitan ang taong lagi niyang naririnig na top 1. Ikaw pala si Frey, no? The genius of St. Michael's. Lagi kang nababanggit ng profs namin. Natigilan si Frey sandali, pero agad ding nagpatuloy sa pagpulot ng papel. So, anong connect? Wala lang, sagot ni Ralph, ngumiti. Astig ka kasi. Ako kasi sa basketball lang magaling. Ikaw sa utak, panalo ka talaga. Medyo namula si Frey pero pinilit niyang panatilihin ang seryosong mukha. Hindi ako interesado sa mga compliments mo. Next time, maging maingat ka na lang. Inabot ni Ralph ang huling papel. Noted, top 1, sabay kindat. At doon nagsimula ang tensyon at koneksyon na hindi nila inaasahan. Sa sumunod na mga araw, paulit-ulit silang nagtatagpo. Minsan sa hallway, minsan sa kantin, minsan sa library, kung saan palaging nagkakagulo. Kapag dumadaan si Ralph at laging may banat, laging may iringan.
Uy, top 1, baka gusto mong manood ng game namin bukas. Baka sakaling ma-appreciate mo rin ang basketball. Pass. Hindi ko hobby ang magsayang ng oras sa pagsigaw at pagpalakpak. Grabe naman, boring mo. Hindi boring ang pagiging productive. Pero kahit ganon, hindi nila maiwasang pansinin ang isa't isa. Si Ralph curious kung paano maging seryoso tulad ni Frey. Si Frey naman, secretly nagtataka kung bakit parang hindi niya kayang i-ignore ang ngiti ng binatang varsity player. At doon unti-unting nagsisimula ang hindi nila maipaliwanag na koneksyon. Kabanata 1 ang pag-uumpisa, Part 2. Pagbalik ni Ralph sa bench ng basketball court, ramdam niya pa rin ang mga matang nakatitig sa kanya kanina. Hindi niya alam kung bakit bigla siyang nainis o baka naman nahiya, pero isang bagay ang malinaw. Hindi pa tapos ang magiging koneksyon nila ni Frey. Sa classroom, "Good morning, class!" Ani ng advisor nilang si Sir Villanueva habang pumapasok. "Good morning, sir!" Sabay-sabay na sagot ng klase. Nakahilig si Ralph sa armrest ng kanyang upuan, halatang hindi interesado. Nasa dulo siya ng row, malapit sa bintana, habang si Frey naman ay nasa pinakaunahan, nakaupo ng tuwid, parang laging handa sumagot kahit hindi pa tinatawag. "Okay, as usual, quiz muna tayo. Walang kopyahan, walang cellphone," dagdag ni Sir. Naglabasan ng papel ang lahat. Si Ralph kunwari naghahanap ng ballpen, pero ang totoo'y nakatingin siya sa likod ng ulo ni Frey. Nakakatawa kasi kahit hindi sila close, parang kabisado na niya ang bawat galaw nito. Kung paano nito isinusulat ng mabilis ang pangalan, kung paano nito nilalagay sa gilid ang buhok para hindi matakpan ng mata, at kung paano ito laging nakakunot ang noo kapag seryoso. Bakit ko ba siya pinapansin? Bulong niya sa sarili. Pagkatapos ng quiz, "Anong sagot mo sa number 3? Bulong ng kaklase ni Ralph. "Ewan, hindi ako nag-aral," balik ni Ralph sabay tawa. Narinig yun ni Frey nang patayo na siya para ipasa ang papel. Lumingon ito saglit, tapos ngumiti. Hindi ngiti na parang nang aasar, kundi ngiti na parang sinasabing, "As usual ka talaga, Ralph." At ewan kung bakit, pero parang may kung anong init na dumaan sa dibdib ni Ralph. Tanghali, nagkagulo sa kantin, gaya ng palaging eksena. Ang mga estudyante ay nagsisiksikan para makakuha ng pagkain. Pero may kakaibang nangyari. Si Frey, na kilalang laging may baon at bihirang pumila sa kantin, ay nakitang nakapila rin. Napansin ito ni Ralph habang papalapit din siya para bumili ng burger. "Uy Frey, dito ka pala ngayon." Usal niya, halos hindi inaasahan na lalapit siya rito. Nagulat si Frey pero agad ding ngumiti. Naubusan kasi ng oras si Mama, hindi nakapagluto. So, ayan, first time ko ulit dito. "First time? Grabe, celebrity ka na agad sa pila." Biro ni Ralph, sabay turo sa ilang estudyanteng nakatingin sa kanila. Totoo nga, halos lahat ng nasa linya ay palihim na sumusulyap kay Frey. Namula ang pisngi nito. "Hindi naman, di ako na lang bodyguard mo." Napakamot si Ralph ng batok, biglang na-realize ang mga sinabi niya. Medyo sablay, pero tiningnan lang siya ni Frey, tapos tumawa ng mahina. At doon nagsimula ang pinakaunang maayos na usapan nila, walang sapawan, walang asaran. Sa hapon, pagkatapos ng klase, nakatambay si Ralph sa court. Wala nang practice pero naisip niyang mag-shoot-shoot muna ng bola. Doon niya napansin si Frey na papauwi. Hawak ang makapal na librong laging bit-bit nito. "Uy Frey!" Tawag ni Ralph. "Saglit lang!" Huminto ito at lumapit ng bahagya. "Bakit? Gusto mo try?" Sabay abot ni Ralph ng bola. Kumurap-kurap si Frey. "Ako? Mag-basketball? Bakit, hindi ka marunong?" "Hindi ako sporty," sagot nito, medyo nahihiya. "Ako bahala. Hawakan mo lang." Hinawakan ni Ralph ang kamay ni Frey para igiya sa tamang posisyon ng bola. At sa di inaasahan, pareho silang natigilan, lalo na si Ralph.
na hindi inaakalang parang may kuryenteng dumaloy sa pagitan nila. Nabitawan ni Frey ang bola at dali-daling umayos ng tayo. Sige na, uwi na ako. Baka hinahanap na ako sa bahay. Ah, ganun ba? Medyo nabigo si Ralph. Pero bago ito tuluyang lumayo, tinawag niya ulit. Frey! Lumingon ito. Salamat kanina sa company. Hindi niya alam kung bakit yon ang lumabas sa bibig niya. Ngumiti si Frey, isang ngiting hindi kayang ipaliwanag ni Ralph. At umalis na ito. Iniwan siyang nakatayo pa rin sa court, nakangiti ng hindi namamalayan. Sa gabi, higa si Ralph sa kama nakatitig sa kisame. Sa dami ng babaeng dumaan at nakilala niya dahil sikat siya bilang Captain Ball, ngayon lang siya parang natigilan sa isang tao. Bakit si Frey pa? Tanong niya sa sarili. Top 1, sobrang seryoso, sobrang bait. Ako tamad, laging late. Hindi kami bagay. Pero habang paulit-ulit niyang iniisip, lalo lang lumalakas ang pintig ng puso niya. At bago siya nakatulog, isang pangalan lang ang naiwan sa isipan niya, Frey. Kinabukasan, sa library, tahimik ang buong silid. Puno ng mga nakaupong estudyante, pero walang ingay kundi ang mahihinang tunog ng nagbabaliktad ng pahina. Doon unang nagdesisyon si Ralph na gawin ang hindi niya ginagawa sa buong buhay niya bilang varsity ang magpunta ng library. Hindi dahil bigla siyang ginanahang mag-aral, kundi dahil alam niyang nandun si Frey. Naglakad siya papasok, dala ang notebook na walang laman at ballpen na halos ubos na ang tinta. Hindi ko alam kung anong ginagawa ko rito, pero bahala na, isip niya. At ayun nga, nakita niya agad si Frey. Nasa sulok ito, nakayuko habang nagsusulat, nakatambak ang mga libro sa gilid. Lumapit si Ralph, medyo kaba-kaba. Pwede bang umupo? Nag-angat ng tingin si Frey, nagulat, pero agad ding tumango. Sige, pero sigurado ka bang dito ka uupo? Akala ko hindi ka mahilig sa tahimik na lugar. Napakamot si Ralph. Nagbago isip ko. Gusto ko ring magseryoso minsan. Ngumiti si Frey, bahagyang umiling. Kung seryoso ka, huwag mong istorbohin yung nag-aaral. Grabe ka naman, hindi pa nga ako nagsasalita, istorbo na agad ako. Natatawang tugon ni Ralph. Nagkatawanan silang dalawa ng mahina at doon nagsimulang mabasag ang pagitan nilang laging puno ng distansya. Ilang araw matapos nun, sa classroom group activity. Okay class, ani Sir Villanueva, kayo ay gagawa ng group project. Kailangan ng bawat grupo ay may parehong varsity at academic achievers para matuto kayo sa isa't isa. Napatingin agad si Ralph kay Frey at parang script ng tadhana, silang dalawa nga ang napasama sa iisang grupo. Ay, jackpot, biro ni Ralph. Agad umupo sa tabi ni Frey. At least top 1 ang partner ko. Automatic mataas grade ko. Hindi porket partner mo ako. Automatic na mataas ka na agad, sagot ni Frey. Seryoso ang mukha pero nakangiti ang mata. Kailangan mo pa ring mag-effort. Effort? Para sa'yo kahit anong effort gagawin ko? Biglang natigilan si Ralph sa sarili niyang sinabi. Tangina, bakit ko ba nasabi yon? Napatigil din si Frey pero mabilis na umiwas ng tingin. Seryosohin mo to, Ralph, hindi lahat laro. At sa unang pagkakataon, nakita ni Ralph na hindi lang simpleng top 1 si Frey. May bigat sa boses nito, may lungkot na parang may dinadala. Kinagabihan, mag-isa si Ralph sa kwarto. Pinipilit niyang gawin yung notes para sa project nila, kahit wala talaga siyang hilig sa ganun. Pero sa tuwing sinusulat niya ang pangalan ni Frey sa papel, may kung anong mangiti ang bumabalik sa labi niya. Hindi ko alam kung anong meron kay Frey, pero parang siya lang yung dahilan kung bakit bigla akong gustong magbago. Hindi niya alam kung tama ba ang nararamdaman niya, pero sigurado siya sa isa. Gusto niyang makilala pa ng mas malalim si Frey. Sa kabilang banda, si Frey naman ay nakaupo sa kanilang sala. Hawak ang isang makapal na libro pero wala sa loob ang pagbabasa. Tumigil siya at napabuntong hininga. Frey! Tawag ng mama niya mula kusina. Kumain ka na muna, huwag puro aral. Opo, ma. Pero hindi niya masabi sa ina na hindi lang aral ang laman ng isip niya ngayon, kundi pati si Ralph. Top 1 siya sa buong paaralan,
Pero kabaligtaran nito ay ang bigat ng pressure na dinadala niya. Lagi siyang dapat perpekto, walang pagkakamali, walang oras para magkamali. At ngayong dumating si Ralph, parang nabasag ang mundo niya. Bakit ko siya naiisip? Hindi ba't dapat mag-focus lang ako sa goals ko? Ngunit hindi niya mapigilan ang sarili. Ang mangiti ni Ralph, ang pagiging totoo nito, kahit palaging palpak at pabaya, iyon mismo ang bagay na matagal na niyang hinahanap. Yung kalayaan na wala sa mundo ng pagiging top 1. Lumipas ang mga araw at unti-unting naging mas madalas ang pagkikita nila Ralph at Frey sa kantin, sa library, sa classroom, kahit minsan sa labas ng school. Hindi man sila umaamin, pero kitang-kita sa kilos nila na may espesyal na namamagitan. At doon nagsimulang umikot ang tanong na parehong hindi nila masagot. Pwede bang magsama ang puso ng isang Captain Ball at ang utak ng isang top 1? Linggo ng hapon. Mainit ang araw pero mas mainit ang laro. Sa covered court ng kanilang school nagsasanay ang buong varsity. Sigawan, hiyawan, pawis, at tunog ng bola na sumasalpok sa sahig. Iyon ang musika ng buhay ni Ralph. Last drill, go hard! Sigaw ng coach. Buong lakas na tumakbo si Ralph. Sabay layup, swak. Ang lahat ay pumalakpak. Pero imbes na ngumiti, saglit na napatingin si Ralph sa gilid ng court. At doon niya nakita si Frey nakaupo, tahimik na nanonood. May hawak itong notes pero halatang hindi iyon ang focus. Natigilan si Ralph. Para bang kahit ilang ulit siyang pumuntos, wala nang masihigit pa sa pakiramdam na andun si Frey nanonood sa kanya. Matapos ang practice. Hoy, Frey! Sigaw ni Ralph, pawisan pa habang papalapit. Anong ginagawa mo dito? Hindi ko naman akalain na mahilig ka sa basketball. Umiling si Frey, medyo nahihiya. Hindi naman. Dumaan lang ako, nagbabasa sana. Pero napansin kong ang galing mo. Wow, natawa si Ralph? Hindi ko in-expect na maririnig ko yan galing sa top 1. Salamat. Tahimik si Frey saglit bago muling nagsalita. Alam mo, Ralph, iba ka rin. Kahit laging parang laro ang tingin mo sa lahat ng bagay. Kapag nasa court ka, seryoso ka. Doon ko nakita kung gaano ka dedicated. Natigilan si Ralph. Dedicated? Ako? Hindi siya sanay marinig yon. Palagi kasi siyang binabansagan ng pabigat sa academics o happy-go-lucky. Pero heto si Frey, nakikita ang isang bagay na ni siya mismo ay hindi lubos napapansin. Salamat, Frey, mahina niyang sagot. Kung alam mo lang kung gaano kahalaga yung sinabi mo. Kinagabihan sa isang simpleng lakad. Nagkasabay silang umuwi. Si Ralph nakasampay ang bag sa balikat, pawisan pa rin. Si Frey maayos pa rin ang suot, hawak ang makapal na libro. Hindi ka ba nahihirapan sa lahat ng yan? Tanong bigla ni Ralph, tinutukoy ang mga libro. Ngumiti si Frey pero may lungkot sa mata. Sanay na ako. Lagi naman akong expected na maging top. Parang wala na akong choice kundi maging perpekto. Natahimik si Ralph. Hindi niya inasahan yon. Sa isip niya, si Frey ang epitome ng kasimplehan at kasakdalan pero ngayon lang niya nakita ang bigat sa likod ng pagiging number 1. Alam mo, sabay hinto ni Ralph, seryoso ang boses. Hindi naman kailangan laging perpekto, Frey. Kung minsan mas okay yung magkamali. Kasi dun ka natututo, dun ka nagiging totoo. Napatingin si Frey kay Ralph, tila tinamaan. At ikaw, hindi ka ba natatakot magkamali? Lagi akong nagkakamali, sagot ni Ralph, tumatawa pero puno ng katotohanan. Pero siguro yun yung dahilan kung bakit kaya kong ngumiti. Kasi alam kong bukas may chance akong itama. Tumigil si Frey at sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng gaan. Parang isang mabigat na bato sa dibdib ang biglang naalis. Ngunit hindi lahat ay masaya. Pagbalik nila sa school kinabukasan, kumalat ang bulong-bulungan. Uy, nakita nyo ba? Si Top 1 at si Captain Ball, laging magkasama. Grabe, bagay ba sila? O baka naman ginagamit lang ni Ralph si Frey para sa grades? Eh kilala naman si Ralph, 'di ba? Puro laro lang. Narinig iyon ni Frey. At kahit alam niyang walang masama sa pagiging close nila ni Ralph, may kirot pa rin sa dibdib niya. Natatakot siyang bumagsak ang reputasyon niya. Natatakot na isipin ng lahat na nakalimot siya sa pagiging perpekto. Samantala si Ralph naman,
Kahit naririnig ang mga bulungan ay hindi nagpatinag. Bahala sila. Ang mahalaga, totoo ako kay Frey. Isang gabi bago matapos ang linggo, nag-chat si Ralph. Frey, kaya mo bang lumabas bukas? Coffee lang. Promise, wala masyadong tao. Saglit na natigilan si Frey. Hindi siya sanay lumabas ng ganon, lalo na kung hindi school-related. Pero sa huli, sumagot siya. Sige, pero sagot mo. Napangiti si Ralph. Eto na, umpisa na talaga. At doon nagsimula ang mas malalim na kwento nila. Ralph at Frey, isang captain ball na hindi takot magkamali. At isang top 1 student na pinipilit maging perpekto. Isang kwento ng dalawang taong magkaibang mundo. Pero iisa ang hinahanap, ang kalayaan sa loob ng puso nila. Sa unang pagkakataon, parehong hindi nila alam kung saan hahantong ang lahat, pero pareho silang handang sumubok. Subscribe para sa mga susunod na kabanata. Kuya Bok Stories.